sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Narito na naman tayo mga kapatid at tayo ay patuloy na magpurit magpasalamat sa ating dakilang Diyos ang masalangit sapagkat eto na naman, araw na naman ng pakikinig, araw ng pag-aaral, araw ng paggunita ng ating journey in our Christian life. At sabi nga sa Hebrews 10:25, let us not give up the habit of meeting together as some are doing, but instead, let us encourage one another since we see that the day of the Lord is coming nearer. Talagang malapit na ang pagdating ng ating Panginoon at kinakailangan tayong lahat ng mga nilikha niya, tinawag, pinili, ay magkasama-sama sa ating Panginoon. So, let's us prepare ourselves at tayo ay patuloy na makinig ng kanyang mga pagtuturo. But before anything else, tayo muna po ay humingi ng gabay sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Ama, sa araw na ito. Tunay na kulang ang salita para ipahayag namin ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig. Tanging masasabi namin, Ama, ay salamat. Maraming salamat. Una sa pagpili mo sa amin.
Salamat sa kalayaan na pinagkaloob mo sa amin. Kalayaang makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. At kalayaan na kami makalapit sa iyong banal na trono. Kaya sa gabing ito, Ama, muli po kayong magpahayag sa aming lahat. Pagkalooban kami ng pusong marunong tumanggap at tengang marunong makinig mula sa iyo, Ama. Dalangin po namin ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu sapagkat inaamin namin na kulang ang aming pangunawa para maabot namin ang iyong mga pagtuturo. So gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu. Itinataas ko po sa iyo lahat ng gagamitin mo sa gabing ito mula sa aming praise and worship team at higit sa lahat sa iyong gagamitin sa pagpapahayag ng iyong mga banal na salita. At ganoon din po, tinatas ko po sa iyo ang aking mga kapatid na pinagpalang naka-tune in, Father God. Sila may pagpalain nyo ng karunungan at unawa upang sila may makarinig mula sa iyo, Ama. Thank you, Father God. Sa iyo ang pinakamataas sa kapurihan, kadakilaan at kaluwalhatian. Ito ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Yan. Again, mga kapatid, patuloy naming ina-announce ang nalalapit na LSS ng Quezon City, Makati, and Bulacan. Sa September 14 at Cramsis, Makati. Ito po yung magsisimula ng alas 8 ng umaga. So be there before 8. Yan, ha? Before 8. Mga 7:30. Pinaka-late na siguro yung quarter, ano, ha? Para medyo relax na relax tayo bago magsimula ang seminar. At reminder to all the LSS attendees na kinakailangan po ay tayo ay nakapakinig na, naka-attend na tayo ng mga prayer meeting, ano, ha? Yan. At of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid natin na nagse-celebrate ng special day nila. August 28, 2024. Yan. Happy birthday, Brother Joshua Flora. Happy birthday, bro. Sister Carmen Santos. Yan. Ako si Sister. Ka-August pala yan. Ka-August. Yan. And Brother Ian Salvacion. Ewan ko lang kung nandito sa Pilipinas o nasa biyahe. And of course, Sister Linda Cabral. Mga kapatid, happy birthday. God bless you with good health and wealth. Enjoy your day. Brother Bong? Happy birthday muli at enjoy your day. So for tonight, let us prepare ourselves. Tawagin na po natin ating mga kapatiran kasama sa bahay upang sama-sama tayo magpuri sa ating dakilang Diyos. Let's welcome our praise and worship team. Amen. Thank you, Lord. Samahan niyo po kami magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Hallelujah! Magandang gabi po sa lahat, magandang umaga, magandang tanghali. Alam namin na ngayong gabing ito ay kasama namin kayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord.
Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. He unbinds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. Amen. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. He unbinds, He eliminates, He breaks and frees us from our sin. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. If the Son sets you free, if the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He is Almighty God, my Savior. He's Almighty God. His name is Jesus. Amen. He's Almighty God, my Savior. He's Almighty God. His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. One more time. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He's Almighty God, my Savior. Amen. He's Almighty God. His name is Jesus. He's Almighty God, my Savior. He's Almighty God. His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. By the power of His word. By the power of His word. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Napakasarap umawit, magpuri sa ating Panginoon. To be in God's presence, it's a great privilege.
as children of God, to be in God's presence. So let's continue worshiping our God, beholding His presence, beholding His beauty. Thank Him every day for all His goodness. Thank you, Lord. Let us worship Him. Lord, fill us each morning with your constant love. So that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. One more time, everybody's. Lord, fill us each morning with your constant love, with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives, all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home. Before you created the earth and made the whole world into being, you were eternally God and will be God, our God forever. One more time. Lord, fill us each morning with your constant love, with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives, all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home. Before you created the earth or made the whole world into being, you were eternally God and will be God, our God forever. Hallelujah, we worship you, Lord. The Lord is great,
We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. Let's magnify the Lord. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. Hallelujah. Let's magnify His name. We magnify your name. worship you, oh God. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. Everybody, let's magnify the Lord. We magnify Amen. your name. Yes, Lord. We glorify your name. Yes, Lord. We exalt your name forever. Amen. We exalt your name forever. Amen. Like you, Jesus, you are in praise. Hallelujah, Thank you, Jesus. Hallelujah. We magnify your name. You are awesome. There's none like you, O Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Lord. Amen. Glory. Hallelujah. Puri ng Diyos. Glory to God, mga kapatid. Ha? Napakasarap umawit sa ating dakilang Diyos. At yan naman ay kahilingan niya. Oo, diyan siya na yung kanya nasisiyahan ng ating Panginoong Diyos na siya ay pinupuri, dinadakila ng kanyang mga nilikha. Ano, ha? Yan ang pagkatawag sa atin. We are created to bring pleasure to the Lord. Yan. Isaiah 43 verse 7 to be exact. Ano, ha? Thank you, Lord. And tonight, tayo po ay nasa ating series pa rin ng Epistles to the Hebrews by Paul. To wrap up chapter 12, let's welcome our Sister Nene Awang. Thank you, Lord. Praise God. Muli mga kapatid, nagpapasalamat po ako at nagpupuri sa Panginoon sa privilege na makashare po ng mabuting balita dito po sa Aklat ng Hebreo.
Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa kapahayagan niya sa ating pag-aaral. Ito po yung hinati kasi po namin yung Hebrews 12 ng yung in 3 portions. So, nauna na nga po si Sister Joy at si Sister Connie. Nakakatuwa po si Lord kasi habang inaaral ko po nung kagabi po, sabi ko kay Lord, wala pa po akong tula dyan sa sa lesson. Nakatutuwa po ako kay Lord kasi pagka naumpisahan na yung unang talata, ang una niyang binigay siya ang may akda ng buhay. Tapos tuloy-tuloy na po, hindi na rin po ako nakatulog. Pero natutuwa po ako kay Lord kasi binigay na niya yung lesson. At ang natutuwa po ako, 12 din pong letter F ang nakita ko dito sa aklat ng Hebreo. Basahin ko po yung isi-share ko po. Dito po sa Hebrews 12, 18 to 26. Sa Tagalog ko po babasahin. Sabi po dito, hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita. Gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Doon ay may tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita. Na ang tinig na yon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang tumigil na yon ng pagsasalita sa kanila sapagkat hindi nila matagalan ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Biro nyo nung unang panahon, no? Alam nyo, tigil po muna ako. Ganon po ganon ka personal ang Diyos na naririnig nila ang tinig, no? Nangungusap siya. Sabi ko nga, pag binasa po natin ang aklat ng Hebreo, ito po ay naisulat sa mga mananampalataya, yung gaya nga nung nabanggit last week na may nanlulupaypay na. Sila po ay in danger of abandoning their faith kasi nga sa dami po ng mga pagsubok. Lalo na po nung unang panahon, talagang ang mga Kristiyano ay maraming mga pagsubok na ginagawa silang sulo, ginagawang yung sulo, tapos 'di ba yung may inaapoyan, tapos sinusunog sila at stake. Yung katawan nila hinahati, nilalagari sa kalahati. At marami pa pong karanasan ang mga ninuno natin. Kaya itong aklat ng Hebreo, ito po ay malaking encouragement sa atin para magpatuloy sa ating pananampalataya. Kaya bago po ang Hebrews 12, yung 11, meron tayong tinatawag Hall of Fame o yung Gallery of Worthies, ang tawag nga natin. Kaya yun, pag nakita natin yung mga buhay nila na ibinigay sa Panginoon, tayo din po ay mai-encourage na magpatuloy sa ating takbuhan nga po ito takbo sa pananampalataya. Kasi tuloy ko po Sabi, ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop ay babatuhin hanggang sa mamatay. Talaga nakakakilabot ang kanilang natatanaw. Kaya't pati si Moises ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Sa halip ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itinuring na panganay. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. Di ba nung una nanginginig sa takot ang mga taong lumapit, kahit nga si Moses nagtatakip siya at nanginginig. Pero ngayon sabi tayo, yun ay bundok Sinai na kung saan ibinigay ang 10 utos ng Diyos kay Moses. Pero ngayon mayroon pong bagong bundok, yung bundok ng Sion. At sabi nga dito, ito ay ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Tapos inihikayat po tayo, dumalo kayo sa masasayang pagtitipon ng mga itinuring na panganay. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Praise God. Ang dugo niya'y dumanak ay may pangako na mas mabuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Tandaan natin yung dugo ni Abel kasi nung dumanak yon, sabi nga,
kahit na dumanak na sa lupa, ay sumisigaw pa rin ng paghihiganti. Pero ito, yung ating Panginoon na dumanak sa Kalbaryo ang kanyang dugo. Nako, ang laki po ng nagawa nito sa ating buhay. Kaya't makinig kayong mabuti sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Kaya nga noon, ang ating Panginoon nangusap sa mga propeta, tapos nangusap siya sa mga sa yung unang panahon, no, nangusap sa mga propeta. Ngayon, nangungusap siya sa ating Panginoong Yesus. Tapos, ang maganda po, nung umalis ang ating Panginoon, umakyat sa langit, binigay niya ang banal na Espiritu Santo, no? Nung una pa pang panahon, ang Diyos ay nangungusap sa kanyang mga nilikha. Tapos sa mga propeta, tapos ngayon, sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. At sabi pa po dito, dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya't magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Praise God. Thank you, Lord. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot, sapagkat tunay nga ng ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok. Alam nyo, bago ko po inaral lahat, ito po kasing verse 29, nag-strike po sa akin. Sabi ko, ay, ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok. Titingnan ko po sa Bible Dictionary kung anong ibig sabihin ng apoy. Alam nyo, marami pong gamit ang apoy. Nakakatuwa nga na ang gamit ng apoy ay una, di ba, alam natin na very common, ay sa pagluluto. Tapos noon, ginagamit din ng apoy sa pagsusunog ng mga handog na hinahandog ng mga tao sa Panginoon. At sabi nga, yung taba talagang sinusunog, masamyo po yun sa ating Panginoon. So, ang apoy din na ginagamit sa gyera. No, mga kapatid, na makikita natin yan sa Joshua 6:24. Hindi ko na po yan medyo kaya lang natuwa lang po ako diyan sa apoy na yan kasi meron po akong nakita yung, di ba pag tumatakbo, kasi meron dyan yung tumatakbo, sabi ko bakit kaya may apoy? Di ba pagka medyo heavyweight tayo, kaya sabi ko may apoy, kaya lang masunog yung excess fat. Kasi mahirapan tayong tumakbo pag may excess na weight tayo. Sabi ko, yung kaya ang ibig sabihin nun, ang nakita ko po, hindi po ito yung excess weight ng tao, kundi yung mga sins na nagbibiset sa atin. Yun po ang sinusunog, no? Yung mga selflessness natin, yung mga carnality natin, yun po ang sinusunog ng apoy ng Diyos. Kasi yung apoy din po, speaks of the presence of God. Naalala ninyo nung panahon ng ating mga ninunong Israelita? Di po ba, biro nyo, pillar of cloud, tapos sa gabi, pillar of fire. Kaya, thank you Lord, nakakatuwa. Kaya po ako ay natuwa. Tapos di ba, sabi nga ng ating Panginoon, ni John, no? Na darating na masigit pa na hindi lamang tayo bibinyagan daw sa banal na Espiritu Santo, kundi sa apoy. Ayan. Kaya natuwa po ako dito sa yung God is like a consuming fire. Salamat na lang yung apoy niya, ang sinusunog po ay yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating pagkatao. Kaya, di ba ang Holy Spirit din po, ang kanyang simbolo ay apoy at ang kalapati. So, tingnan na po natin ngayon, ang una, magbabalik tanaw ulit tayo. Ang sabi nun sa, yung mga unang verses, alam niyo, natuwa po din ako yung word na fix and focus. Di ba yung focus, ginagamit yan sa camera? Sabi ko, di ba, bago mo i-shoot, ayusin mo muna ang focus. Tapos, pagka maayos na at saka nilalak, para ngayon, yung pagkuha niya ng picture ay nasa tamang anggulo. Ay, ganoon din po tayo, no? Natuwa po kasi ako dito. Pagka nakafocus ang ating paningin kay Lord, alam niyo ba, siya din ang mag-fix ng ating buhay. Kaya natuwa po ko yun po ang mga first na F. No? Tapos pangalawa, makikita natin dyan na inaalis niya, sinabi niya,
lay aside every weight it's besetting. So yung makikita natin, pinapaalis yun kasi ang Holy Spirit, ang work niya, kinoconvict niya tayo, tapos kinoconvince niya tayo na merong mali sa buhay natin, and then He comforts us. So, merong katiyakan na pag tayo kinonvict ng sin, may kapatawaran kay Lord. So, the second F. Tapos, eto number 3. The number 3F ay the Father's discipline. Ang discipline po kasi, marami mga tao pag sinabi disiplina, ayaw nila. Pero ako po, ang natutunan ko, ang discipline ay training for right living. Kaya, pinapakita dyan sa atin na tayo pong lahat na tumanggap kay Kristo bilang sariling Panginoon na tagapagligtas at napuspos ng Espiritu Santo ay itinuturing na anak, no? Kaya napakapalad po natin. So kung tayo ay tunay na anak, didisiplinahin gaya nga ng ating mga earthly father, dinidisiplina. Kaya praise the Lord. Kaya nakakatuwa, no? So anong magiging bunga ng discipline natin? Yung ating faith work, no? Faith at work. So ang another number 4 na F, yung ating faith, mag-work na ngayon kasi na-disiplina na tayo, na alis. So lahat ng mga naririnig nating salita, ginagawa na natin. Tapos hindi lang yun, sinabihan din tayo dyan na faint not, yung binabanggit na last time ni Sister Connie, huwag tayong manlupaypay. Alam nyo bakit? Kasi yung bunga ng disiplina po ay, sabi nga, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso at yung magiging matuwid ang buhay natin. Kasi ang mga anak po ng Diyos sa 1 John 3 ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Minsan nga, nasa isip pa lang natin, tinutuwid na tayo ng ating Diyos na huwag natin ipagpatuloy ang ating ginagawa. Kaya yan po, napakaganda. So, faint not, no? Number 5. Tapos number 6, di ba sabi doon yung firstborn assembly. Yun nga, yung mga witnesses all around. Sila po yung mga nauna na mga firstborn nga kasi sila yung unang tumanggap sa Panginoon, ang kanilang pananampalataya kahit nasubukan ay nagpatuloy. Sila yung firstborn assembly. Kaya salamat nga sa Diyos, no, na tayo ngayon, no, alala ko kasi pag sinabing firstborn, alam niyo bang doble ang ang blessing. No, kaya nga diyan si Iso, umiyak siya dahil ibinenta niya yung kanyang privilege as a firstborn dahil lamang sa pagkain. No, kaya tayo po ay hindi Christian. Ang ating pananampalataya ay hindi po pwedeng ipagbili, ipagpalit, no? Tayo nananalig sa Diyos dahil alam natin na siya lamang ang tanging Diyos na makapangyarihan, na nasa lahat ng dako, nakakaalam ng buhay natin, at siya lamang ang tanging makakatulong sa atin, sandigan, sandalan, no, kalasag natin sa lahat ng bagay. Siya lang ang greatest provider, nagpo-protect sa atin. So, bakit natin ipagpapalit ang ating pananalig sa pagkain? No, alam niyo, nakakalungkot nga na maraming mga Kristiyano na pumupunta sa abroad ay pinagpapalit po nila sa ilang libong dolyar ang kanilang pananampalataya at nagpapalit sila ng religion. Sabagay, ang atin po ay hindi religion, kundi relasyon sa Diyos. Kaya mga kapatid, no, din po, warning din po ito, wag tayo maging kagaya ni Iso. Nakasabi nga, kahit umiyak, kaya yung disiplina ng tatay, tanggapin natin. Tapos wag din tayo mag-faint not. Hayaan natin na ang faith natin ay mag-work. Tapos yung number 6 nga, firstborn assembly. Wag tayo maging kagaya ni Iso na ipinagpalit ang kanyang inheritance dahil lang sa pagkain, dahil nagugutom na siya. Biro niya, anong sabi pa niya? Ano magagawa niyan sa akin? Nagugutom na ako, mamamatay pa ako, yung aking inheritance. Tapos umiyak siya ng umiyak. Hindi na po niya nakuha kasi nga naibigay na ni Isaac ang kanyang blessing kay Jacob. So yun po, no? Tapos ito sabi sa verse 26, fail not. So number 7 na F ay ang una po, fix or focus our eyes, no? Yung sabi ko nga, camera. Tapos number 2, yung dahil sa yung mga besetting sin, tiyak makakatanggap tayo ng forgiveness. Tapos number 3, the Father's discipline. Tapos number 4 ay yung faint not, no? Sa verse 12. Tapos faith at work sa verse 14. Tapos sa number 6 ay yung firstborn assembly sa verse 23.
Tapos eto, sa verse 25 to 26, fail not to listen to God. Alam niyo po, maraming mga Kristiyano, oo, maraming tao, nangungusap na po ang Diyos. Minsan kinakausap na tayo sa pamagitan ng karamdaman natin. Hindi po gusto ni Lord na may sakit tayo, tandaan natin yan. Kaya nga siya namatay sa krus to deal with sin, sickness, and Satan. Kaya lang po ang nangyayari, tayo din po hindi tayo marunong makinig. Sabi na ng katawan natin, hindi na tayo pwedeng kumain yan kasi tataas ang blood pressure natin. Ako po, nung nagle-lesson nung tungkol sa pangako, dahil mahilig din po ako kumain nun ng chicharon. Tumaas po ang blood pressure ko, nakasakay ako sa bus. To cut the story short, trip for 100 po kasi pag dumaan ka doon sa Bulacan. Alam nyo, nauubos ko agad ng, mabilis na naubos ko yung isang supot. Tumaas ang BP ko po. Nasabi ko po kay Lord, Lord, wag lang po tataas ang BP ko at wag lang ako mamatay dito ng hypertension. Hindi na po ako kakain ng pork. At nakita ko, nakaganda naman po sa aking katawan, yung hindi pagkain ng pork. Kaya, thank you Lord. Kaya pakinggan din natin ang sinasabi ng Diyos. Kasi ang Diyos, kinakausap po tayo. Kinakausap niya tayo sa pamamagitan ng ating konsensya, ng kanyang salita. Kaya pala sabi ko, Lord, noong pa pinagbawal mo na yung pagkain ng pork. Kaya yun, pati yung dugo nga naalala ko tuloy isang kasama, hindi kumain ka tapos humingi ka lang ng tawad. Sabi ko, mabuti ko makahingi pa ng tawad. Kung there and then, tumaas ang blood pressure, tapos na-stroke, tapos namatay na, di ba? Kaya, wag tayong fail not to listen to God. Pakinggan po natin, nagsasalita, buhay ang Diyos natin. Siya po ay nangungusap sa atin. Kaya nga ang sabi, di ba, yayanigin niya ang lahat. Kaya mga bagay na hindi ka ibig-ibig sa atin, yayanigin po yan. Aalisin ng Diyos. Kumbaga, di ba pag may tao tayong kausap, pagka hindi, parang hindi nakikinig, uy, makinig ka, yayanig natin ganyan. So si Lord din po, gaganyan, yayanigin din po tayo. Para lahat ng mga hindi ayon sa kanyang kalooban ay malaglag. So, inuna ko po yung fear, yung fire, yung verse 29, number 8 siya, fire. Kasi ang fire, it will burn the fat, it will burn lahat ng mga hindi kaaya-aya sa katawan natin. Tapos yung fire din po, that speaks of the presence of God, will prevent us from falling away, no? From His presence. Kaya yung apoy na yun, idodraw niya tayo closer. Parang kagaya ng sa burning bush, no? Si Moses, na-draw siya. Sabi niya, bakit tong bush hindi nasusunog? So, ganun din po, na-attract tayo sa presensya ng Diyos, yung fire. Tapos, dito din po, makikita natin na fair po ang Diyos, no? Sa lahat. Na kasi minsan, yan ang woo and blow ng mga tao. Hindi naman fair ang Diyos kasi bakit daw yung mga mayaman tapos ang sasama pa daw yung mayaman, tapos yung may mga mahirap na lalong humihirap. Alam niyo po, pagka binasa natin ang buong Biblia, masasabi nating fair ang Diyos. Bakit? Kasi yung mga masasama, binibigyan niya ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya. Kaya kapag may nakita tayong mga taong hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, pwede natin silang, kung makakausap natin, kausapin natin na talikdan na ang mga masasamang gawa at lumapit sa Diyos. Kasi ang Diyos ay mahabagin. Siya ay talagang full of mercy and grace. Pagka binasa nga natin yung alibughang anak, hindi man lang sinabi, yan ang napala mo kasi umalis-alis ka pa dito. Pero alam nyo, hindi. Sabi, sige, pagpatay ng guya, bigay yung singsing, sapatos, damit. Pinaghanda pa. At nagkaroon pa sila ng party, no? Na dahil nakabalik siya. So, ganyan po ang Diyos natin. Kaya nga sabi, lumapit tayo sa bundok ng Sion, yung assembly of God's people. Kaya lumapit po tayo pag may nagyayaya sa ating pumunta sa fellowship. Pumunta po tayo, kaya nga sabi, nandito din sa Hebrew, sabi, forsake not na yung gathering as some are doing. Tayo po, kasi tandaan natin, 2 o 3, naroroon po ang ating Diyos at nasa kalagitnaan natin. Kaya laging sinasabi, lumapit tayo sa bundok ng Sion. Tapos ano pa yung fairness of God? Eto na, kaya anong sabi diyan sa verse 28, no? Na pagka tayo ay may takot sa Diyos, ito po yung takot na hindi tayo nangangatog sa takot na parang nakakita tayo ng multo. Hindi po. Ito po yung tinatawag na reverent fear. Na ayaw nating masaktan ang puso ng Diyos kasi mahal natin siya.
No? Kasi alam nyo ba, ang bunga pagka nakatuon ng paningin natin lagi sa Panginoon, tapos nakikinig tayo sa mga sinasabi niya, madidevelop po yung intimacy natin with God. Kaya napakaganda nitong Hebrews 12 kasi tinuturoan tayo na tayo bilang mga anak ng Diyos, makinig tayo sa sinasabi ng ating Ama. Na yung nga, ngayong mga huling araw, marami mga tao, sabi nga sa Timothy, no, sulat ni Pablo kay Timothy sa chapter 4, na magpo-fall away. Many will be disobedient to parents. At talaga namang makita na natin rampant ang kasamaan. Yung dating itinatago na yung nga sabi, mga closet queen and king, no? Ngayon hayag na at talaga pinagsusulong pa nila, meron din silang karapatan. Pero kung tutuusin, talaga namang may karapatan ng mga tao, yung privileges natin and rights. Pero ngayon, gusto nila yung karapatan nila na maisulong ang mali. No? Kaya salamat po sabi ng salita dito, yayanigin ni Lord, no? There will be a shaking. Kaya isi-shake niya ang matitira lang ay yung solid ang foundation. Kasi hindi tayo masishake kasi solid ang foundation natin. None other than Jesus Himself, yung pananampalataya natin nakasalig sa ating Panginoon. Yeah. Ulitin ko po yung 12 F, no? Una, yung fix, our focus, our eyes upon the Lord, no? Kasi pag finokus sa Kanya, i-fix niya ang buhay natin. Tapos number 2, mayroong forgiveness of sins. Number 3, the Father's discipline. Tapos number 4, faint not. Huwag tayong mawala ng pag-asa, no? Tapos yung faith natin is always at work, active faith yan. Tapos number 6, yung firstborn assembly. No, praise the Lord. Kaya kasama tayo dyan mga kapatid. No, hindi tayo kagaya ni Iso. Tapos number 7, fail not to listen to God. No? Tapos number 8, yung fire ni Lord. Tapos number 9, yung fat na biniburn, no? Para yung mga excess, yung mga kasalanan sa katawan natin na hindi tama, inaayos po talaga. Para nga yung nabanggit last time, maging banal tayo at kalugod-lugod sa Diyos. Alam nyo, magdidesisyon lang naman po tayo dahil nasa atin na yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Tandaan po natin, ang bunga ng Espiritu Santo ay love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. So yung self-control, may choice tayo ngayon kung pipiliin ba natin kung ano yung sinasabi, di ba yung lure nga ng temptation. Talagang, sabi wala kang pera, kunin mo na lang ito. Gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganyan. Patulan mo na ito kasi may pera yan. So kung tayo po, kung wala tayong self-control na bunga ng Espiritu Santo na nasa atin, siyempre magsusukom na tayo doon. Pero salamat po na ang Diyos natin, ang banal na Espiritu, pagka pinapakinggan natin ang sinasabi niya, hindi po tayo madadala ng tukso. Totoo po, hindi pa tayo perfect, pero araw-araw po tayo ay tumatahak sa landas ng kabanalan at yan ay ginagawa ng banal na Espiritu Santong nasa atin. Tandaan natin, hindi po menos ang kapangyarihan, wag natin memenosan ang kapangyarihan yan. Yan po ang bunga nga niyan. Ulitin ko, kaya yung kapayapaan, kaya sinabi nga last week na purso peace, ibig sabihin, dahil nasa atin ang kapayapaan na Diyos, maging mapayapa tayong kausap, kung meron tayong nag-aalitan, no? Kaya pagka medyo matataas ang boses, pakinggan natin, matuto po tayo makinig, baka tumaas ang boses, hindi naman talaga galit, mataas lang ang boses, o kaya hindi naman talaga ng aaway, kasi sabi din sa Bible, pwedeng magalit, pero wag magkasala. Paano ba yon? Pwede, sabihin lang natin na ito ay, yung kinagalit natin ay hindi subjective, hindi yung tao, kundi yung objective. Kaya alam niyo, napakaganda ng ating mga pag-aaral kasi talagang yung araw-araw na buhay natin ay na-expose. Pero ang maganda po, kasama natin ang Diyos at patuloy niya tayong nililinis. Kaya nga meron pa tayong lesson. Biro nyo, meron na tayo dito sa Hebrews, meron pa tayo yung lesson natin na sanctification. At ang gumagawa pa ng sanctification ay yung apoy ng Diyos, no? Yung presensya niya, inaalis yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. So, yung 12 F po yun, mga kapatid. Kaya eto na ngayon, ang summary ko po, ang conclusion ko ay sa pamamagitan, hindi po ako maano sa awit Maawit lang po talaga ako by God's grace. Pero mas po ako sa tula. Natuwa po ako kasi nga tula nga ang unang binigay ni Lord. Ito po. Ang Panginoong Hesus ang may akda ng buhay ng bawat nilikha, ang bawat talata at bawat pahina.
Ito'y ginawa niya bago pa ang simula. At siya'y at nang siya'y matapos, sinabing, maganda, maganda. So ang buhay pala po natin, naisulat na ng Diyos, no? At tapos binubuksan na lang natin. At kumbaga, lumalakad na lang tayo doon sa itinalaga ng Diyos kung ano mangyayari sa buhay natin. Pag ito'y nabatid ng balana, matutuwa tayong ialay ang lahat sa Kanya. Buhay na walang kwenta, sa disiplina niya'y gaganda at papayapa. Sa tuwing manghihina, ituon tingin sa Kanya. Mga gusot ay itutuwid niya. Sa puso'y aalasin mga basura. Yan ang ating dakilang Ama, nangakong lagi natin siyang kasama. Tulad ng ulap sa umaga at apoy pag gumabi na. Sa Kanya'y huwag na tayong lumayo pa, dahil higit sa ligaya, ganap na pag-ibig sa puso natin ibinuhos, apaw-apaw at sagana. Kaya mga kapatid, ulitin ko ang Hebrews 12, nahati nga yan sa 3, tungkol sa pagtuon ng paningin kay Jesus, sa disiplina ng ating Ama, sa pamumuhay na merong kabanalan, at yan ay nangyayari dahil ang Diyos ay parang apoy, no? Pero yung apoy na hindi po sinusunog yung consuming fire siya, pero hindi kagaya ng apoy na yung physical na apoy. Yung kanyang presensya po, i-consume tayo nun. Kasi yun yung init ng pag-ibig niya. Kaya natuwa po talaga ako yung apoy na una ko nga, sabi ko yung pat noon sinusunog, no? Kaya mga kapatid, muli, salamat na ang Diyos ay laging nagbibigay sa atin ng mga babala, pagtuturo para ang buhay natin ay patuloy na maayos. Patuloy tayong tumahak. Kung medyo nadidiskaril nga, tumakbo, nadapa, tumayo po tayo uli. Kasi ang may hawak naman ng kamay natin ay walang iba kundi ang ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ng iyong anak na Jesus, narito po kami mga anak mo. Nagtitipon-tipon sa inyong pangalan, Lord, dahil ina-acknowledge namin ang presensya ninyo sa aming kalagitnaan. Salamat, Ama, na you are like a consuming fire. Naalis po ang mga bagay, yung mga dross sa aming buhay para kami ay maging malinis sa inyong harapan. Salamat kayo lang po, Lord, ang may gawa nito. Salamat din po, Panginoon, sa paghirang at pagpili nyo sa amin. Totoo nga po, hindi kami karapat-dapat. Pero dahil nakita nyo na kami noong pa, may nakita kayo sa aming, hindi po namin alam kung ano. Pero ang alam po namin, Lord, kami tumugon lamang sa pagtawag ninyo. Indeed, it's a great privilege, Father God, na kami ay tinawag mo mga anak mo. Nakakapanliit po, pero napakarami naming mga nai-enjoy na mga benefits bilang mga anak mo. Salamat na meron kaming Ama na hindi lang benepisyo ang binibigay sa amin, kundi patuloy na tinutuwid ang aming buhay. Salamat talaga, Lord, no? Napakabuti mong tatay. You provide, you protect, sinishield nyo kami sa lahat ng mga tukso. Salamat. Wala na kami makikita kasing kagaya po ninyo, Panginoon. Kayo lang talaga napakabuti at napakadakilang Ama na walang sawa sa pagkalinga sa amin. Alam nyo ang aming mga kahinaan, alam nyo ang aming kalakasan, alam nyo po kung anong mga lahat na salamat, alam nyo po, nakikita nyo po ang lahat ng ginagawa namin. At kung kami ay hindi umaayon sa kalooban nyo, salamat talaga, Lord, tinutuwid nyo kami. Kaya lahat ng papuri, Lord, pasasalamat, pagluwalhati, at pagsamba, kaya lang po kami nakakasamba, Lord, dahil kayo rin po, Lord, ang nag-uudyok sa amin. Maraming salamat, Ama, talaga. Inaalay namin ang lahat na ito, Lord, sa kataas-taasan, kabanal-banalang pangalan ng iyong anak na Jesus. We love you, Father God. In Jesus' name, amen, amen, and amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.